Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Paumanin po sa ating time para po sa mga nag-antay. At nagpatuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa 50th Foundation Day ng Door of Faith Church Sentro. Salamat po sa Panginoon. Hindi ako isa doon sa mga taong nakasaksi ng buong katapatan ng Panginoon dun sa 50 years. Pero ako po ngayon ay 24 years at lumaki din dito. Nakita ko din po kung paanong lumago at unti-unting kumalat ang mensahe ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa patuloy ng kanyang pagkilos dito po. Bago po tayo magpatuloy sa salita ng Diyos, hayaan niyo po na tayo po yung mawit. Isang simpleng awit. The Steadfast Love of the Lord. Ito siguro yung pinakasikat pagka devotion. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord, great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yes, Lord. Hallelujah. Dakila ang katapatan po ninyo, Panginoon. Hindi ito kayang ipaliwanag. Walang salita, Panginoon, ng sasapat para ipaliwanag kung gaano kayo katapat. Dahil kami na mga tao, hindi namin lubos unawa yung katapatan ninyo, Panginoon. Nagbabago ang panahon. Sabi sa inyo mga salita, nagbabago-bago ang anyo at anino nito. Mga nilikha po ninyo sa kalangitan. Ngunit kayo na Diyos ay hindi nagbabago. Tapat po kayo, Panginoon, kahit anong sitwasyon. Walang kondisyon ang inyong pag-ibig, Panginoon. Walang nahanap na panahon ang inyong pag-ibig. Palaging nasusumpungan ang pag-ibig at biyaya at tulong ninyo, Panginoon, at awa ninyo para sa inyo pong mga anak. Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, sa umaga po na ito, saglit na pagkakataon namin na magbasa na inyong salita. Pagpalain niyo po ang oras na ito. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salmo 127.
verse 1 to 2. Ito pong verse po na ito ay special para sa akin dahil lagi ko to naririnig sa tatay ko po nung siya ay pagka naghahandog ng bata. Pero dito po tayo sa verse 1 and 2. Salmo 127 verse 1 to 2. Sabi po dito, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtatayo ng bahay, walang kabuluhan ng pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat ng Panginoon sa bayan, walang kabuluhan ng pagbabantay dito. Walang kabuluhan ang pagising ng maaga at pagtulog ng gabing-gabi na sa pagtatrabaho, dahil ang Panginoon ang nagbibigay ng pangailangan ng kanyang mga minamahal kahit sila ay natutulog lamang. Dito po, makikita po natin, kahit na pagsama-samahin ang effort ng tao, man's effort is not enough. Sa likod ng lahat ng atin pong pagpupursige, sa likod ng atin pong lakas at kakayahan, at kakaunting karunungan na nagmula sa Panginoon, kung ikukumpara sa Kanya, ay we don't do much in the kingdom of God, in our family, without the help of God. Sabi po dito, kung wala ang tulong ng Panginoon sa pagtatayo ng bahay, kasi alam niyo po, minsan, yes, pwede nating asahan na magaling yung engineer namin, magaling yung mga tao namin, maganda yung plano. Pero kung hindi iningatan ng Panginoon yung panahon na tinatayo yung bahay, nakakita na po ako sa Facebook ng habang nagtatayo ng bahay ay nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng lindol, may nagkaroon ng mga hindi inaasahan na pangyayari na nagiging dahilan kung saan hindi natatapos yung bahay. Napakaraming mga building na meron kami dito sa sentro na hindi natatapos. Maraming mga sitwasyon na ang pumipigil sa pagtatayo. Pero pagka nandyan yung pagbabantay ng Diyos, yung tulong ng Diyos, yung effort natin, no? The help of God makes it perfect or secure. Salamat sa Panginoon. 50 years, Foundation Day ng Door of Faith. Ino-honor natin lahat ng teacher ng Bible School, ang Masaredo leaders natin. Ino-honor po natin yung mga pastor na nagsimula. Pero sa lahat ng kanilang sakripisyo, ang bawat isa ay magsasabi, the help of God, the grace of God, see us through. Kung wala daw yung pagbabantay, walang kabuluhan yung pagbabantay sa bayan. Kasi ang pakikipaglaban natin ay spiritual. No, tayo mga tao, our vision only is kung ano yung nakikita natin. Meron tinatawag na peripheral vision yun sa may bandang gilid natin. Yan, nakikita. Yan na yung nakikita natin, pero yung nakikita ng Diyos ay what lies ahead, what tomorrow holds. Kaya kahit bantayan mo yung sitwasyon na to, hindi mo mababantayan kung ano mangyayari sa kinabukasan. Salamat sa Panginoon, meron tayo pong Diyos. The Alpha and Omega, tanaw niya kung ano yung mga pinaplano ng kaaway sa atin. Kaya pagka tayo ay minsan bilang tao, diyan natin makikita po yung katapatan at kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi tayo minsan mga tao ay hindi na natin kaya talagang hawakan yung buhay natin. Hindi natin kayang bantayan yung mga anak natin. Pero ang Panginoon, may kakayahan siya na tulungan tayo. At napakaganda po ng verse na ito, mga kapatid, mga magulang ko pong kasama at mga kapastoran, mga lingkod ng Panginoon. Walang kabuluhan ang paggising ng napakaaga at pagtulog ng gabing-gabi na para kumain o para sa pangangailangan. Dahil ang Panginoon daw po ay may biyaya na ibigay sa atin yung pangangailangan natin kahit tulog po tayo. Have faith in this. Have faith in this word. Na kahit na wala tayong ginagawa, yung talagang simpleng pag-asa lang sa Panginoon. Yung simpleng, hindi lang pagbitaw
sa mga salita ng Diyos ay sapat para kumilos ang Diyos sa pangangailangan ng gawain niya, ng ating pamilya. Yung simpleng pagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Ako po ay pinalaki ng aking tatay at aking nanay na pagka gumigising po ako noon, papasok, nandiyan na yung pagkain. At hindi sila inuutusan, yung aking po mga magulang, hindi namin sila inuutusan. Yun yung pag-ibig ng isang magulang. At tinitignan tayo ng Panginoon bilang kanyang mga anak. Kaya makakaasa po tayo tuwing umaga, tuwing magsisimula ang araw, na yung pag-ibig ng Panginoon ay laan. Merong salita ng Diyos dito po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 7. Verse 6. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ako ang nagtanim at si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapatubo nito. Ako ang nagtanim, man's effort. Si Apollos ang nagdilig, man's effort. Pero ang Diyos ang nagpapatubo nito. Sa verse 7, hindi ang nagtanim o nagdilig ang mahalaga. Hindi daw mahalaga yung nagtanim o nagdilig. Kung ikukumpara dun sa nagpapatubo nito, sabi, hindi mahalaga ang nagtanim at nagdilig, kundi ang Diyos na nagpapatubo nito. Ang nagtanim at nagdilig ay parehong lingkod lamang. Sa pagtatanim po, siyempre, ang tao, actually, kahit ang nature ay may paraan para padamihin yung mga halaman. Pero pagka tayo nagtatanim, it takes effort, mag-aayos tayo ng lupa, ilalagay yung binhi at didiligan. Pero ano ba ang nagpapatubo sa halaman? Sikat ng araw. Ano ba ang nagpapatubo sa halaman? Yun, lupa at sustansya. Yun, wala tayong alam dun po. Minsan sinabi ng Panginoon, merong nag-aasik ng binhi. At umuwi yung tao. Pagbalik niya, may tubo na. Wala siyang kaalam-alam kung ano nangyari kagabi. Natulog siya at bumalik siya at tumubo na ito. Ang ibig sabihin po nito, yung kakaunting nagagawa po natin, pagka sinamahan ng Panginoon, malaki ang nagiging epekto. Yung kaya lang natin na gawin. Alam ng Panginoon na tao lang tayo at kung ano lang kaya natin i-produce. Pero pagka kumilos ang tulong ng Diyos, magiging matibay, magiging malago ang gawain ng Panginoon. Amen. May mga bagay tayo na talagang ipinapagpa sa Diyos natin. Panginoon, nakapagturo na ako, nakapangaral na kami, nakapag-ayos na po kami. Ganito po nagawa ko, binibigay ko po sa inyo. Hindi natin naiintindihan paanong ang isang bata sa sinapupunan ng isang ina ay binubuo ng Diyos. Sabi nga kay Jeremias, sabi, tayo'y bata pa, sa sinapupunan ng kanyang ina ay hinugis na kita. Jeremiah chapter 1 verse 5. Hinuhugis na. Yung ina ay wala namang ginagawa doon. Hindi siya nag-iisip paano bubuin yung bata. May mga bagay na kinakailangan pagtiwalaan lang natin ang Panginoon. Dito po last verse sa Mga Ngaral chapter 11 verse 5. Mga Ngaral chapter 11 verse 5. Kung paanong hindi mo nalalaman ang direksyon ng hangin, o kung paano lumalaki ang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina, ganoon din ang ginagawa ng Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay. Hindi mo rin ito mauunawaan. Sabihin, ang mga gawa ng Panginoon ay napakadakila. Yung pag-ibig ng Panginoon ay napakadakila. Hindi natin kayang unawain. Kaya tayo po mga anak ng Panginoon, mga anak ng Diyos, patuloy tayong tumiwala sa Panginoon. Amen. Yung magagawa natin, kaya natin ipaliwanag yan. Pero pagka lumapit tayo sa Panginoon, may mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. But it turns out for our good. Amen. We believe that
All things work together for the good of those who love Him, no, which are called according to His purpose. Tayo mga anak ng Diyos. Yes, nanggagalit ang kaaway. Ang mga sitwasyon ay hindi nagiging pabor. Pero dahil sa pagsama ng Panginoon sa atin, makakapagpatuloy po tayo. Amen? Salamat po sa Panginoon sa umaga po na ito. Mga salita ng Diyos ay nagpapaalala sa atin na tayo mga tao, mahina. Tayo mga tao po, limited. Ngunit ang ating Diyos ay source of unlimited power and strength. Kaya makakatapos tayo. Malapit na pong bumalik ang Panginoon. Makakatapos po ang mga anak ng Diyos. Sabi ng Pastor Joseph kahapon, imposibleng hindi tayo magtagumpay. That sounds faith. Imposibleng hindi tayo magtagumpay. Bakit po, Pastor? Kasi kasama natin ang banal na Espiritu. The life, the power of God. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa umaga po na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kapanatagan, Panginoon. Makatulog man kami nang hindi pa tapos yung aming pong ginagawa. At magkulang man, Panginoon, yung aming resources at kakayahan. Merong Diyos na pumupuno sa lahat ng kakulangan ng inyo pong mga anak. Tinitiwala namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga sitwasyon sa pamilya, sa church, sa aming trabaho at pag-aaral. Sa lahat ng aming pong pagninegosyo at ano pa man pong aming ginagawa, Panginoon. Sa inyo po namin ito tinitiwala. Ako ang nagdilig, ako ang nagtanim, iba ang nagdilig. Ngunit kayo nagpapatubo nito. May mga bagay kaming ginagawa, Panginoon, na kung wala, Panginoon, ang tulong po ninyo, walang kasiguraduhan, Panginoon, ang pagtatagumpay namin. Kaya, Lord, tulungan niyo po kami. Lubusan kami nagpapakumbaba po sa inyo, Ama. Ingatan ninyo, Panginoon. Patuloy ang inyo pong mga anak. Patuloy na ang suporta at tulong ninyo ay maranasan po namin. Sumagana ang biyaya at awa po ninyo sa lahat ng aming pong mga sitwasyon. Salamat po sa inyo sa araw na ito. Ang pag-iingat po ninyo ay maranasan ng bawat isa. At dalahin ko po, Panginoon, itong mga salita po na ito ay maging buhay sa aming buhay, Panginoon. Hayaan nyo nga po makita ng inyo po mga anak in the name of Jesus na yung mga bagay na hindi nila magawa, Panginoon, kayo ang gagawa. Yung mga bagay na hindi nila kayang i-provide, kayo ang magpo-provide. Yung mga bagay na hindi namin kayang isaayos o bantayan, kayo, Panginoon, ang magbabantay. At hayaan nyo malaman namin, Panginoon, that our help cometh from the Lord. I will look up upon the hills. Whence cometh my help? My help cometh from the Lord, who made heaven and earth. Yan yung nga pumakita namin na yung mga sitwasyon, minsan hindi lang tao ang kumikilos. Makita namin yung pagkilos na paggawa ng inyong Santong Espiritu. Organizing, harmonizing all in our life. Salamat po sa inyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo sa umaga po na ito. Nagpala niyo po kami sa inyo po mga salita. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon muli. 50th Foundation Day ng Door of Faith Sentro. Sa Door of Faith Taiwan naman po, ang Hualien at sa Shulin ay this coming weeks, Sunday, ay magbadaos po ng anniversary. God bless po. Sa Panginoon po tayo patuloy na umasa at ang Panginoon po ay may magagawa sa ating sitwasyon. God bless po. Ingat po. Salamat po sa Panginoon. Glory to God.